Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay andito tayo sa ating question and answer portion. Meron tayong isang ka-farmer na nagtatanong kung paano ba malalaman na merong lagnat ang inahing baboy dahil first time niya pong mag-alaga ng inahin mga ka-farmers. So, panoorin nyo po ang video ito mga ka-farmers hanggang sa dulo para malalaman nyo po kung paano nyo po ba malalaman na merong lagnat ang inyong mga inahing baboy or yung mga baboy ninyo mga ka-farmers. Pag mga baboy, the same symptoms lang po yan kapag nilalagnat sila. Mapa-fattening man yan o mapainahin mga ka-farmers, the same lang po yung symptoms nila kapag nilalagnat po sila. So, para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, paki-subscribe na lang po at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, ngayon mga ka-farmers, sasagutin po natin ang katanungan galing kay Ma'am Rosemary Mahinay. Paano ba malalaman na merong lagnat ang inahin dahil first time niya pong magkaroon ng inahin mga ka-farmers? So, sa panahon ngayon mga ka-farmers na pabago-bago po, bigla na lang uulan at bigla na lang iinit mga ka-farmers, hindi po maiwasan na ang ating mga alaga ay magkakaroon ng dinaramdam mga ka-farmers. At isa na po dito ang lagnat. Ito po yung very common na pagkakasakit ng ating mga baboy. So, paano ba natin malalaman na yung baboy natin ay nilalagnat? Ang una po talagang indikasyon mga ka-farmers na masasabi natin na merong dinaramdam ang ating mga baboy ay kapag ito ay mawalan ng gana kumain. So, pag binigyan natin sila ng pagkain mga ka-farmers, kahit na oras na po ng kanilang pagkain, hindi po sila kumakain at minsan nagstay lang po sila sa gilid mga ka-farmers. Hindi po sila sumasama sa grupo ng mga baboy. Gusto lang po nilang mapag-isa. So, indikasyon po yan na yung baboy talaga natin ay merong dinaramdam. Then, ikalawa mga ka-farmers ay kapag inuubo ito at sinisipon. So, kapag inuubo at sinisipon, the same po sa tao mga ka-farmers na kapag mangyayari ito, mawalan tayo ng gana kumain, magiging matamlay, ganyan mga ka-farmers. So, the same lang po yung symptoms niyan. At ang ikatlo mga ka-farmers ay magkakaroon ng constipation ang baboy at ang kasunod ay diarrhea. So, hindi po normal na sa araw na ito, constipated yung ating mga baboy at pagka kinabukasan mga ka-farmers, nagka-diarrhea na naman po. So, hindi po yan normal. Meron po talagang dinaramdam ang ating mga baboy dyan at masasabi po natin na posibleng nilalagnat po siya. At isa rin mga ka-farmers, malalaman natin na merong blotchy skin colors yung ating mga baboy. Ibig sabihin yan, meron po talaga silang dinaramdam. Minsan, makikita po talaga natin na merong mga pantal-pantal na pula yung skin ng ating baboy mga ka-farmers. So, possible po yan na meron talaga silang dinaramdam. So, dito sa amin mga ka-farmers, paano ba namin malalaman kung ano po ba itong dinaramdam ng aming mga baboy? Malalaman nyo po yan mga ka-farmers pag subukan nyo pong i-touch or hawakan yung katawan ng baboy. Ma-feel nyo po yung init ng kanilang katawan mga ka-farmers. Mai-compare nyo po yan yung masyadong mainit at yung hindi naman masyadong mainit yung normal temperature lang. So, pag mainit talaga siya mga ka-farmers, possible po na merong lagnat yung ating mga baboy. So, kung meron tayong suspitsya na merong sakit yung ating baboy mga ka-farmers, wag na wag nyo pong basain ang kanilang katawan mga ka-farmers and as much as possible, pwede po na yung basain lang po natin ay yung sahig lang po na merong dumi. Hindi po pwede na basain natin yung whole area sa kanilang kulungan mga ka-farmers para maiiwasan din na mabasa yung kanilang katawan at syempre meron po silang tuyong lugar na pwede nilang mapahingahan. So, importante po talaga yan mga ka-farmers. At ang
kasunod namin ginagawa pa ganyan mga ka-farmers. Ito po talaga yung kadalasan namin ginagawa kapag mapapansin namin na nilalagnat yung aming mga baboy mga ka-farmers. Mag-inject po agad kami ng long-acting na antibiotic. So, hindi po talaga namin pinapatagal yung ganyan mga ka-farmers. Meron ding isang paraan kung paano natin malalaman na meron talagang lagnat yung ating baboy mga ka-farmers. Ito ay ang paglagay ng thermometer sa puwet ng baboy. So kung palagay nyo mga ka-farmers, okay lang sa inyo, carry nyo lang na magpasok ng thermometer sa puwet ng baboy. So pwede nyo po yung gawin mga ka-farmers at makikita nyo po dyan kapag nag 40 degrees Celsius na po yung temperature, possible na po na merong lagnat ang inyong mga baboy. So, pwede po kayong magbigay ng mga paracetamol mga ka-farmers. Meron pong paracetamol para sa baboy. At pwede din na mag-inject kayo ng long-acting antibiotics. But, you have to be careful mga ka-farmers, lalo na kapag sa inahin na buntis mga ka-farmers. Hindi po tayo agad pwedeng makapagbigay kahit na anong gamot dyan mga ka-farmers. So, dapat mag-refer po tayo sa kanila mga ka-farmers kung ano ba yung pwede nating igamot sa baboy na buntis. At hindi po talaga yan maiiwasan mga ka-farmers na kapag buntis ang ating mga baboy at nilalagnat at hindi po natin nagamot, may possibility po na makukunan yung ating baboy. So, dapat kapag mapapansin natin na ang ating buntis na inahin ay merong dinaramdam, agad-agapan natin mga ka-farmers. Remember, nung una pa po kami sa pag-iinahin, first time po talaga yun mga ka-farmers, nilalagnat po yung aming malagang baboy. So, while nagbubuntis siya, palagi siyang nagkakasakit at nilalagnat po. So, ayun mga ka-farmers, ang nagiging biik niya ay isa lang po talaga dahil yung iba, mummified po. So, isa po yan sa epekto mga ka-farmers kapag merong lagnat ang ating inahin. So, dapat pala that time mga ka-farmers, tumawag na kami ng technician or veterinarians para mabigyan kami ng tamang gamot para sa buntis na inahin. So, dapat maingat po talaga tayo mga ka-farmers kapag yung ating inahin ay buntis at nilalagnat dahil delikado po yan. So, ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo yung aking mga baboy ngayon. So, ayan sila mga ka-farmers at meron akong maliit na assistant dito. Ona, say hi! So, this is Ona mga ka-farmers. My only daughter. So, ayan yung ating tatlong biik mga ka-farmers. Last Sunday, nakapag-inject kami sa kanila ng vitamins. Amino acids po yung binigay namin sa kanila para magkakalaman po sila agad. Pero hindi ko na po binivideoan yung pag-inject namin ng vitamins mga ka-farmers dahil ngayon, strict kasi si YouTube. Pag hindi tama yung pag-handle natin or paghawak sa mga baboy mga ka-farmers, hindi po ako mag-monetize. So, yan po ang ating update. Nakapag-inject po kami last Sunday ng amino acids para mas madali po silang magkalaman mga ka-farmers. So, ayan, kitang-kita na po yung improvement ng ating mga baboy. 1 ml po yung ini-inject namin sa kanila last Sunday. Then, maybe after 15 days, mag-inject kami ulit mga ka-farmers. Nasa pre-starter stage pa po sila ngayon mga ka-farmers at ang kinakain nila ay pre-starter pa po na feeds. Kailangan kasi na yung ipapakain natin na feed sa kanila ay angkop din sa kanilang edad. Hadlok na po ang manok. So, ayan. Pigs, mommy. Huh? Touch ko pig. How can you touch the pigs? So, yan lamang po mga ka-farmers. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!